Alright, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ito madali at ang mga madali humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet. Wala ba tayong face reveal dyan? So dito sa video na gagawin natin ngayon, tuturo ko sa inyo paano gawin ito. Yan. Okay. At paano yan gumagalaw and saan ito magagamit. Okay. So, diretsuin na natin. Kakalasin ko muna siya para maintindihan nyo kung ano yung mga parts na bumubuo dito. Okay. So, itong part na to ng robot natin ay masasabing ito yung complex part nito is yung parang robotic arm na tinatawag. So, tignan natin muna ano yung core ng mga parts nito bago natin buuin, and then mamaya explore natin kung paano pa siya papalawakin. Okay. So, basically, ang ginagamit natin dito ay hindi large motor, kundi itong tinatawag na medium motor. Yan. Medium motor po ang tawag dyan. Okay? So, yan yung basic na part niya kapag walang ibang mga nakakabit na Lego pieces. Okay? So, medium motor. So, meron din siyang port na kung saan ikakabit natin itong port na yan. And then, gumamit ako ng I guess 20 inches na cable, mas mahaba, 20 inches na cable. And then, i-connect nyo siya sa port letter A. Yan, medyo malabo talaga, pero A, sa inyo ilalagay. Okay? So, once na nakabit nyo na, punta kayo dito sa A. Yan. And then, tinuruan ko na rin kayo paano tignan yung tinatawag na motor control, di ba? So, yung motor control, makikita nyo yon kapag ito yung home mismo. And then, move tayo to the right, kung tutuusin, dyan sa EV3 brick. Doon, sa pangatlong tab, and then hanapin nyo doon yung motor control. So, yung pinakataas is port view, and then sa baba niya yung motor control. Yan. And then, pindutin nyo lang yan. So, dyan, meron kang option. Kapag pinindot daw yung up, iikot daw yung motor na nasa A. Kapag pinindot mo naman itong right, ito. So, ang iikot naman is yung motor na nakakabit doon sa port D. Yan. So, para makita nyo na gumagalaw itong medium motor, ito siya. Yan. Siguro nakikita nyo naman gumagalaw. Yung mismong parang shaft niya. And then, para gumalaw yon, pindutin nyo lang yung upward. Take note, dapat nasa motor control tab kayo. Yan. Now, pag pinindot nyo yung downward, reverse naman yung ikot niyan, pabaliktad. So, para makita nyo yung pag-ikot niya, kuha kayo nitong kulay red na to. Yung parang axle na pinakamaliit. Ayan. 3 module yata ito. 3 nga ba? Or 2? 2 module yata ito. Ayan. Insert nyo siya dito. Ayan. And then, ganun ulit, pindutin nyo. So, medyo hindi pa obvious, pero nakikita ko, alam ko nakikita nyo na yan. So, gagamit muna ako ng gear na malaki, tapos kinabitan ko siya ng yellow, para makita nyo na umiikot siya. So, sa gitna lang. And then, yan. So, nakita nyo, gumagalaw na siya. Now, paano natin gagawin yung basic na robotic arm? Okay? So, yung robotic arm, ginagamit yan sa ating EV3 robots para mag-lift or para mag-move ng mga objects. So, gagawin lang natin, alisin natin yon, yung ginawa kong props lang. Kuha kayo nito, itong parang clover na yan, yung kulay itim na yan. Yan, isa. And then, ilagay nyo dito. So, kapag na-affix na yan, try nyo kung maandar, syempre. Yan. Then, after that, maglalagay, pansinin nyo yung medium motor, meron siyang dalawang butas dyan, ganun din sa kabila. So, lalagyan natin yan ng 2 module na pin. Ayan. Ang technical dito is friction pin. Kasi pag kinabit nyo sila, parang maskip siya, no? And then, hindi siya freely na umiikot. So, at this point, nalagyan ko na yung 4. Ayan. So, meron na siyang 4 na pin. Okay? And then, hanapin nyo itong T. Ito. Yan. Yan, ano to? Beam. Beam pa rin ito eh. Pero T siya. So, i-connect nyo siya dito. Yan. Yan. So, ganun din sa kabila.
Mirroring lang naman yan. Yan. Okay? So, mabilis lang, di ba? And then, after that, kunin nyo tong isa pang clover, parang ganyan. Ito yung parang gear mismo natin. Ilalagay nyo siya sa point dito. So, preferably dito siya sa right. Kapag gumagawa kayo, yan. Kung ito yung dalawang, yan, nakita nyo yung kabitan na yan ng medium motor. Nakaharap sa inyo yan. Nakaharap sa inyo. Tapos, ikakabit nyo yung another gear dito sa part na to. And then, para maging stable yan, kuha kayo ng axle. So, itong axle na to is, I guess, module 2, 4, 6, 8, 10. Yan. Yung module 10. Ibig sabihin, yung haba niya ay yung 10 butas doon sa axle. So, pasok nyo lang yun dito. And then, nakaabang yung isang gear sa loob. Yan. So, make sure yung isang ngipin ng gear ay ilalagay nyo sa pagitan. Yan. Yan. Nakapagitan siya dapat. Tapos, start nyo ipasok yung axle. And then, papunta dun sa kabilang butas. Okay? Yan. So, at this point, nagawa na natin siya. So, itatas nyo lang yan. Press nyo upward. Yan. And then, downward. Pabaliktad yung ikot. Now, para maging visible yung pag-ikot niya, gamit tayo ng spacer. Itong kulay dilaw na to. Yan. Pwede naman huwag kayong gumamit nito, diretso na. Pero gusto ko lang ma-appreciate nyo yung paggamit nito. May times kasi na hindi sakto yung mga spaces. So, magdadagdag tayo ng ganito. Spacer natin yan. So, lagi ko lang siya dito. Bago natin ikakabit yung parang kamay ng robot. Okay. Yan. And then, kapag nakabit nyo na yon, lagyan nyo ng ganito, yung naka-angle na beam. Kasi ito, yung magkabilang dulo niyan is merong cruise. So, yan yung bagay na bagay dun sa axle. So, lalagyan lang natin dito. Yan. And then, ganun din sa kabila. Now, para maging uniform yung motion ng ating robot, kung ganyan mo inilagay yung isa, pag ganyan, so, dapat parallel lang sila. Yan. Dapat pareho lang. Para kapag pinindot natin, yan, tignan nyo. Yan. So, pwede rin siyang freely na umiikot. Yan. And then, pwede rin pabaliktad. So, yan yung paggawa ng simpleng robotic arm. Okay? So, ginagamit natin ito. Let's say, for example, yung robot ay merong bubuhatin. Yan. Meron siyang kukunin na part or component. Yan. So, sa next na video natin, i-explore natin paano pa ito papagandahin, and syempre about sa design, kayo naman yung bibigyan ko ng opportunity para i-expand yung design na to. So, ang pinakamahalaga dyan is mula sa medium motor, ma-convert natin yung pag-ikot ng shaft into motions or movement like this. Yan. Especially kapag nagpo-program na tayo sa laptop, so mas ma-control nyo yung movement yan. Dito kasi EV3 brick yung ginagamit nating pang-control. Yan. So, yan ang ating video para sa pagbubuo ng simpleng robotic arm using the medium motor at motor control dito sa ating EV3 brick. So, hanggang dito muna. Ingat, tasan ka man. God bless you and goodbye for now.